pact with the devil daw ang pinirmahan ng administrasyon ni PBBM with the terrorist CPP-NPA. Yan po ang binitawang mga maanghang salita ni VP Inday Sara Duterte. Ito yung kauna-unahang panahon na kinontra talaga ni VP Sara ang pulisiya ni BBM. Ang sinabi po niya is, Mr. President, I quote ha, the government statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isang alang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the SCPP, NPA, and DFP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to their enemies. Bigyan po natin ng konteksto ito kasi, no? Alam nyo, itong agreement kasi with the terrorist CPP-NPA, biglang-bigla. At hindi po ito aksidente. Bakit? Kasi si Prudential Insan na House Speaker ay nagkaroon ng strategic alliance with the CPP-NPA sa pamamagitan ng kanilang legal fraud. Ano yung strategic alliance na yan? Unang-una, sila yung unang tumutol sa confidential fund ni VP Sara kasi ginagamit laban sa kanila, mga teroristang CPP-NPA. Pangalawa, dahil po dyan, tinanggalan ng budget. Naalala nyo dati, yung mga kaalyado lang ng CPP-NPA ang tumututol. Abay, bumaliktad ang Marioria at tinanggal ang confidential fund para mawala na yung panlaban ni VP Sara laban sa teroristang CPP-NPA. Matapos yan, yung mga kakampi ng teroristang CPP-NPA, sila rin yung nagsabi na baka merong impeachment. Kaya nga po, miski nagsalita na si PBBM, feeling president yung isa, baka hindi pa rin po tapos yan. Baka matuloy pa rin yan. Tignan po natin ang mga pangyayari. No? At ngayon naman po, ang tinutukan nila ay yung SMNI. Kasi yan po talaga ang plataforma ng mga Duterte at yung mga independyenteng nag-iisip. Dito po, nabuo yung peace talks at yung amnesty. Ibig sabihin, nabuo po ito sa panahon na merong strategic alliance ang Presidential Insan House Speaker at ang teroristang CPP-NPA. Kaya hindi naman nakapagtataka na biglang nagkaroon ng amnesty, biglang nagkaroon ng peace talks. Bakit? Kasi kapag napupulbos na ang mga CPP-NPA, humihingi sila talaga ng ceasefire para, number one, makapag-fundraising. Tatakutin na naman nila yung mga Globe Telecom at saka mga Smart at saka yung iba pang mga negosyo sa probinsya na atakihin ang kanilang mga tore kung hindi magbibigay ng revolutionary tax. Pangalawa, magre-recruit na naman ng mga kabataan at sa hanay ng mga katutubo. Pangatlo, papatay na naman ng kapwa Pilipino. So, nagtataka ba kayo na ang CPP-NPA, according to the Guinness Book of World Record, ay the longest running insurgency sa buong mundo? Record holder. Kaya po record holder yan. Talagang wala pong sinseridad. Bakit nga naman tayo magpe-peace talk sa panahon na ang sabi ng militar, matutugis na sila, mapupulbos na sila itong taong ito, 2023 by December. At syempre, sino nga ang kakausapin? Patay na si Joe Macizo, namatay na yung Samson spouses. Sino pang kakausapin natin? Yung Halandoni, talagang komunista yan, pero napakatanda na. Siya ba'y merong control dun sa ground? Ang napatunayan naman ni BP Sara nung siya'y mayor, ang pinaka-epektibong pamamaraan para magkaroon ng kapayapaan sa panig ng teroristang CPP-NPA ay yung localized peace talks. Kasi napakaliliit naman ang mga puwerso nila sa iba't ibang rehiyon na kaduda-duda kung sila'y kabahagi pa na isang national framework o network. Talagang mukhang lokal na talaga sila. Kaya kung gusto natin matapos ang labanan sa iba't ibang area na meron pang labanan, dapat localized peace talks. Pero siyempre, napuno na ang salok. Hindi na siya mananahimik dahil sa tingin niya, bagamat ang larangan ng foreign policy ay talagang presidente lang ang chief architect dyan, at alam ko namang hindi siya sang-ayon dito sa EDCA at ibang mga nangyayari, pero nananahimik siya. Rinirespeto niya na tanging presidente lang ang pwedeng umukit ng imahe ng ating foreign policy. Pero pagdating sa seguridad ng bayan, peace and order, at yung laban kontra sa terorismo, ay ito po ay concern ng lahat ng Pilipino, hindi lang ng presidente. Siya ay nagsalita na. Huwag tayong magpalinlang sa mga terorista, huwag tayong magpalinlang sa mga mapagsamantala dahil lolokohin lang tayo at itetraidor tayo, at yan po
ang naging salita nga ni VP Sara. Hiwalay na nga bang unity team? Sa tingin ko, hindi naman dapat. Disagreements on policy is healthy in a democracy. Ang kailangan lang pag-usapan. Kung pinakikinggan niya ang mga Secretary Galvez, ang mga Secretary Anyo at Secretary Gibo Teodoro, bakit hindi niya mapapakinggan ang kanyang naging katambal na nangampanya sa kanya, nagbigay sa kanya at nagbigay sa kanya ng boto? Mr. President, makinig ka naman sa iyong Vice President. Yung nagsakripisyo para ikaw ay maging presidente at wag lang ang iyong presidential insan.